Sa natin at lakas, pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. May pagpapasalamat sa ating mga puso, pag-asa, dahil mayroon tayong Diyos na mabuti. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Hesus, sa aming pagkalimot at pagpapabaya, sa aming tungkulin sa iyo at sa aming kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa hindi namin pagbibigay para sa pangailangan ng aming kapwa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa hindi namin pagkilala sa mga biyaya na iyong ipinagkaloob sa amin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang
matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at ang mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila nga kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Laban, at ang mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem. Ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo na nakalagay sa malilinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pang-aaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon, at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya, at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ng nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid, upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia.
Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumakayo kayo sa akin kayong lahat ng nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling nauuna at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sabi nila may mga rules daw. Like for example, sa gate ng mga bawat eskwelahan o school, meron daw nakalagay doon. Ano nakalagay doon? No ID, no entry. Yun daw sa mga gym, pampalakas. Meron daw nakalagay doon. Ano nakalagay? No pain, no gain. Ayan. Ang sabi daw po ay sa mga HR daw, HR. Ano yung sabi sa HR? No work, no pay. May mga rules po tayo. At palagay ko po, yung ebanghelyo ngayon ay tugma doon sa ilang mga rules natin. Like for example, no pain, no gain. Ayan. Yung no pain, no gain, hindi lang yan para sa pag-build ng muscles. Kailangan mo magbuhat ng mabigat para mas malaking muscle ang mabubuo sa katawan mo. Kung titingnan po natin ang ebanghelyo, ang sinabi ng Panginoon, piliin natin, pagsumikapan natin, pumasok sa makipot na pintuan. Ang daan daw tungo sa kaligtasan ay isang daan na hindi maluwag, patag, kung hindi isang daan
na makipot, masikip. Kakailangan mo talagang magbigay ng iyong lakas o effort para makapasok sa langit. Totoo naman po, hindi po ba? Bago nakamtan natin ang kaligtasan, katubusan sa kasalanan natin, si Jesus mismo dumaan sa pahirap. Ika nga pumasok siya sa isang makipot na pintuan. Mula sa mga kuko ng mapagmalabis, marahas na mga kawal at mga Jewish authorities. Yung false accusation sa kanya, yung iniwan siya ng mga kaibigan niya, itinatwa siya ng kaibigan niya, kinuha siya, ika nga, sa presensya ng kanyang ina at nagdusa siyang nag-iisa. Dumaan siya sa pain that we may all gain. Pero sabi po nila, ang mga Pilipino daw, sawa na raw sa hirap. Ang tanong, yung hirap po ba na dinadanas natin ngayon, yan po ba ang hirap na tinutukoy ng Panginoong Hesus? Ang hirap ng pagpasok sa isang makipot na pintuan? May iba't ibang uri po kasi ng pain o sakit. No? Merong pain na sinasadya nating maramdaman para mapalitan yung tunay na sakit natin. Ano ibig kong sabihin? Minsan meron kang dinaramdam dahil hindi naging maganda ang ugnayan mo, nagkagalit kayo, o kaya ikaw ay nagmalabi sa'yo, naging marahas sa'yo. Ang ginagawa ng iba, naghihiwa. Naghihiwa ng braso. Minsan nga po, may isang kabataan na lumapit sa akin at pinakita niya yung hiwa niya. Bakit ka naghihiwa? Kasi ang gusto ko pong mapalitan yung sakit na kami ay pinabayaan ng aming mga magulang. Ganon, ano? Gusto niyang palitan. So, ang ginagawa niya, yung sakit, inaano niya ang sarili niya, sinasaktan niya. Lumapit yung isang kaibigan sa akin. Yung kaibigan din niya, pinakita, Father, may hiwa din. Ang sabi niya, ay kasi Father, ayokong makita yung kaibigan ko na nasasaktan, kaya sinaktan ko rin sarili ko. Nagkahawa-hawa na. Kahawa-hawa na. Ito po yung isang uri ng sakit na hindi nabibilang sa sinasabi ng Panginoon na pain. Yan po ay self-inflicted pain para palitan yung sakit na talagang dapat na pinagmumulan. Meron din pong pain tayo na dahil sa ating kagagawan din. Yung bang ikaw ang nagkamali, pinili mo yan, kaya nasasaktan ka. So yun yung pagkakamali mo, yan ay bunga ng iyong pinili. So dapat mong harapin yan. Yung pain ng iyong pagkakamali, hindi po yan ang nabibilang sa pain na sinasabi ng Panginoon para atin pong makapasok o mapasok ang kaharian niya. May mga pain naman po na pinapasok natin para mapabilang tayo, to belong. Ano yon? Halimbawa sa fraternity. Mga frat. So, gusto mo maging miyembro, gusto maging kabrad, kasis, sige, hatawin mo na buong katawan ko. Hindi po yon ang sakit na gusto ng Panginoon. Hindi po yung sakit na sinasabi sa pagpasok sa makipot na daan. Sa katunayan, mismong ang sabi ng Panginoon sa atin, alam niya, sa banal na kasulatan,
Sinabi ng Panginoon, alam niya kung ano ang plano na makabubuti at magiging kasiyasiya sa atin. Ayaw ng Diyos na rin tayo maghihirap dahilan sa mga bagay na iyon. Ang tanong, kung hindi yon ang mga uri ng sakit na magiging karapat-dapat tayo sa kaharian ng Diyos, ano yung tinutukoy ng Panginoon na sakit sa pagpasok sa makipot na pintuan? Una ay yung sakit ng pagsisisi. Sakit ng pagsisisi. Minsan, mahirap sa mga tao ang magsisi. Maninisi ng iba, pero hindi magsisisi sa kanyang sarili. Yung tinatawag na remorse dahil sa ginagawa mong kasalanan against the Lord. Dahil tinalikuran mo ang Panginoon, diretsuhan mo siyang sinuway, and you felt that guilt, the pain of that guilt. Yun po isang pain na maaaring masasabi natin na nais ng Panginoon na maranasan natin. The remorse. Pangalawang pain na dapat natin magkaroon tayo ay yung pain of discipline. Yung pagiging disipulo. Halimbawa ngayon, nadalian ba kayong pumunta sa simbahan ng Quiapo? Ganong umuulan? Ang hirap sumakay? Ang hirap kumuha ng Grab? Ang hirap kumuha ng angkas? Madulas? Mahirap. Halimbawa, mas marami sa inyong nakatayo kaysa nakaupo. Di po ba? Namimintig na yung mga binti ninyo. Sumasakit na yung mga tuhod. Di po ba? Hindi pa umaabot sa inyong electric fan. Ang init. Pero ito kasi yung alam nating paraan sa pagsunod sa Panginoon bilang disipulo. Tinitiis natin because ito ay isang uri ng disiplina ng pagsamba sa Diyos. Yun, uri ng sakit na iyon ang masasabi nating nais ng Panginoon sa atin. Ang sakit ng pagsisisi, ang sakit ng pagiging disipulo. At ang huli, yung sakit ng pagdamay. Yung bang ang hirap dumamay, ang hirap tumulong, ang hirap umintindi, ang hirap magpaabot ng pangunawa, ang hirap tanggapin yung eksplanasyon sa iyo ng tao na nakasakit sa iyo. Ang hirap lapitan yung tao na alam mo may atraso sa iyo. Mahirap. Pero yun po yung tinatawag na sakit dahil sa pagdamay. Tumutulong ka, nagpapadala ka ng ayuda, hinahati mo yung budget mo dahil gusto mong tumulong. Masakit, mahirap. Pero yun po ang uri ng hirap at sakit na ninanais ng Panginoon sa atin upang tunay nating masabi na tayo dumadaan sa makipot na pintuan patungo sa kaharian ng langit. Mamaya po, lalabas tayo ng simbahan. Kanya-kanya na naman po tayong uwi, kanya-kanya na namang destinasyon, kanya-kanya tayo nang pupuntahan. Sana po maging malinaw po sa atin kung anong uri ng sakit ang hindi nais ng Panginoon o makatutulong sa atin para makamta natin ang kanyang kaharian. At sana din po maliwanag sa atin yung uri ng hirap o sakit na magdadala sa atin at maghahatid sa atin tungo sa kaharian ng Diyos. Tanong, anong sakit, anong uri ng sakit o hirap meron ka ngayon? Anong uri ng sakit at hirap meron ka ngayon? Nawa, yang hirap na yan, magdadala sa iyo para piliin ang isang makipot na daan patungo sa kaharian ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang daan sa iyong paghahari, Ama, ay nangangailangan ng isang radikal na pasya dito at ngayon. Isang pagpili sa iyo na dapat naming gawin sa tuwina, kailanman at saan man. Tulungan mo kaming maipangyari ito. Kami nagsusumamo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, gabayan mo po si Papa Leo, mga obispo, pari, diakono, at kaming mga laiko, upang sa paggabay ng iyong Espiritu, aming piliin ang mga desisyong makabubuti para sa simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo ang aming mga pinuno sa pamahalaan upang maihandog nila ang iyong mabuting kalooban sa bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagtupad ng mga patakarang nagtataguyod at nagtatanggol ng dignidad ng tao. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, makatagpo nawa ng kaaliwan ng mga taong dumaranas ngayon ng matinding paghihirap sa aspetong pinansyal, emosyonal o espiritual. Sa iyong presensyang matatagpuan sa aming katapatan sa pag-ibig at paglilingkod sa bawat isa. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, yakapin mo ang mga yumao, lalong-lalo na silang malalapit sa aming puso. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at mga nag-alay ng intensyon sa ating mga misa ngayon. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Ama, hangarin nawa namin ang iyong paghahari dito at ngayon, upang tulad ng iyong anak, ang aming buhay din ay maging kaaliwan para sa isa't isa sa aming paglalakbay sa buhay na ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos namin, Ama, nakayanan namin alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming anim. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila'y inyong gawin.
katawan at dugo ng inyong anak, minamahal namin Jesus. Minamahal namin Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. At siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Idalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tandaan po natin, 3 sa mga sakit o hirap na maghahatid sa atin sa kaharian ng Diyos. Ang sakit at hirap ng pagsisisi sa kasalanan, ang sakit o hirap ng pagdamay o pagtulong, at ang sakit at hirap sa pagsunod bilang disipulo ng ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong taglay ang pag-ibig at misyon ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.